King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 985. Manloloko. Ang apat na prinsipe sa itaas ng Heaven's Legacy Cities ay ganap na nakatutok sa Maze Palace habang ginagamit nila ang kanilang pseudo Crown Prince seals para idirekta ang kanilang mga miyembro sa loob ng Maze Palace. Paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga random na transparent sphere sa itaas ng Maze Palace. Sa loob ng mga sphere na ito ay mga larawan ng mga labanan. Sa loob ng isa sa kanila, bumaril si Zhao Feng patungo sa isang puno at kumuha ng pulang saranggola. Tulad ng inaasahan ng Heaven's Legacy Race. Ang kanilang kakayahan sa paglikha ay hindi maisip. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga lihim na dimensyon ang nasa loob ng isang larong ito? Natigilan si Shi Yulei, at nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang na hindi niya ito naranasan mismo. Tumingin si Shen Jizi sa Maze Palace sa ibaba at tila hindi nakatutok sa kahit ano. Sa halip, parang may hinuhulaan siya. Mabuti. Tinalo ni Zhao Feng ang Sacred Lord Black Demon at nanalo ng 10% ng kanyang Draconic Providence. Bulalas ni Shi Yulei. Ang globo na nagpapakita kay Zhao Feng pagkatapos ay nawala. May tapang at husay si Brother Zhao. Nagpakawala ng hininga ang ika-9 na prinsipe. Dahil sa kanyang pagkakamali, nagawang lapitan ng Sacred Lord Black Demon si Zhao Feng at magsimula ng laban, ngunit sa kabutihang palad, nanalo si Zhao Feng. Ang kakayahang umangkop ni Zhao Feng sa mga hindi kilalang kapaligiran ay madaling nalampasan ang iba. Pakikinggan ko si Zhao Feng at ididirekta ko lang sina Old Ying at Su Qingling. Naniwala ang ika-9 na prinsipe sa desisyon ni Zhao Feng. Sa loob ng gumagalaw na Maze Palace, nakilala ni Jing Kai ang isang elder na nakasuot ng Asher robe mula sa koponan ng 4th Prince. Hahaha. Si Jing Kai mula sa team ng 9th Prince. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng Asher na damit habang umaarangkada siya. Sa sandaling naabot niya ito sa loob ng isang tiyak na hanay ng Jing Kai. Weng. Nagsimulang umikot ang mga tanawin sa kanilang paligid, at lumitaw sila sa ibang dimensyon. Hinarap ni Jing Kai ang matanda na nakasuot ng asol na damit sa loob ng isang kagubatan. Ilang daang taga-nayon ang umiiyak at nagmamakaawa habang nakaluhod sila sa likod ni Jing Kai. Bayani, iligtas mo ang aming nayon. Dumating na naman ang grupo ng mga bandido. Pakiusap tulungan mo kaming maalis ang mga bandido na ito. Sa kabilang banda, sa likod ng nakaasol na matanda ay may ilang dosenang mukhang mabangis na mga bandido na may hawak na malalaking espada at palakol. Big Brother, atake tayo. Oo, ilang buwan na kaming hindi kumakain ng karne na magkapatid. Nanlalaki ang mga mata ng matanda na nakasuot ng Asher, at ang kanyang bigot ay umihip sa galit. Bagamat alam niyang random lang ang lahat dito at peke ang lahat ng nilalaman, siya ang Regulations Elder ng isang 3-star power sa katotohanan, ngunit sa larong ito, siya ang pinuno ng isang grupo ng mga bandido. Jing Kai, tapusin na natin ito. Ang nakaasol na nakadamit na Elder ay sumimangot ng walang pasensya. 3 stances of the Green Ocean. Ikanaway ng matanda na nakasuot ng Asher na damit ang kanyang kamay, at ang mga alon ng tubig ay bumuo ng isang madilim na berdeng whirlpool na dumaan patungo kay Jing Kai. Si Jing Kai ay nagbabantay, at isang maliwanag na gintong liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Shoo! Ang gintong liwanag ay sumama sa madilim na berdeng tubig. Sinira ng lakas ng shockwave ang mga kalapit na bundok at ilog. Hihihi, Jing Kai, kaka-rating mo lang sa quasi-sacred lord level. Tama ba? Tumawa ang nakaasol na matanda. Boom! Nang natakpan ng madilim na berdeng tubig si Jing Kai at tuluyan na siyang lalamunan, isang malabong gininto ang Eye of Heaven ang lumitaw sa kanilang dalawa. Isang surge ng eye intent na umabot sa langit ang biglang bumaril patungo sa nakaasol na matanda. Arg! Ang nakaasol na matanda ay sumigaw habang 10,000 kidlat ang sumabog sa kanyang kaluluwa, at siya ay agad na nanlamig. Agad na sumugod si Jing Kai, at hindi mabilang na mga gintong sinag ng liwanag ang pumatay sa mga bandido. Panalo, Jing Kai. Tunog ng mekanikal na boses. Paano ito posible? Ang mata na iyon. Ang matanda na nakasuot ng asol na damit ay may natigilan at nakakatakot na ekspresyon. 10% ng Draconic Providence ng nakaasol na Elder ay pumasok sa Dragon Jade ni Jing Kai. Salamat, Master. Sabi ni Jing Kai sa mababang tono. Kasabay nito ang hiyawan ng mga taga-nayon sa likuran niya. Bayani,
salamat sa pagligtas mo sa aming nayon. Ang reg-along ito ay kaunti lamang ng aming pasasalamat. Natigilan ang mga ekspresyon ng lahat ng nasa batong entablado ng ikaapat na prinsipe. Paano natalo ang nakaasol na matanda? At ano ang malabong gininto ang mata na lumitaw sa langit? Fourth Prince, hindi ko rin alam. Noong nakikipag-away ako kay Jinkai, isang malakas na eye intent ang biglang lumitaw sa langit. Walang magawang paliwanag ng matanda. Pakiramdam niya ay natalo siya ng hindi patas. Ang gininto ang mata na iyon. Maaaring si Zhao Fang. Naalala ng ikaapat na prinsipe ang mata at iniisip ni Zhao Fang. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa loob ng Maze Palace. Ang Eye of Heaven ay gumagamit ng masyadong maraming eye intent. Sabi ni Zhao Fang sa mahinang tono. Si Zhao Fang ay maaaring makipag-usap at makipag-ugnayan sa sino mang may Dark Heart Seal. Nakikita rin niya ang kanilang mga mata at ginagamit ang Eye of Heaven para tulungan sila. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Eye of Heaven sa ibang dimensyon. Sa kabutihang palad, ang lihim na dimensyon ay hindi masyadong malayo sa gumagalaw na palasyo ng maze, at ang istruktura ng lihim na dimensyon ay napakasimple. Si Zhao Fang ay mas mahusay sa pagtulong kay Jinkai kaysa sa ikasyam na prinsipe. Sa sandaling ito, ang ikasyam na prinsipe ay ganap na nakatuon kay Old Ying at Su Qingling. Nagsimula na ring kumilos si Zhao Fang, ngunit wala na siyang nakilalang iba pagkatapos ng mahabang panahon na paglalakad. Mukhang masyado akong nagsiwalat ng lakas ko, at ngayon iniiwasan na ako ng lahat. Walang magawa si Zhao Fang. Ang lakas na ipinakita niya sa nakaraang yugto ay ganap na maihahambing sa mas matatandang Sacred Lords. Dahil karamihan sa mga kalahok sa Maze Palace ay mga quasi-Sacred Lords, halatang gusto nilang iwasan si Zhao Fang. Ibig sabihin, Sacred Lords lang ang makikilala ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Bagamat hindi siya natatakot sa Sacred Lords ng direkta, maraming posibilidad sa iba't ibang lihim na dimensyon, at ang Sacred Lords ay mas malakas kaysa sa kanya sa karamihan ng mga aspeto. Ayaw ni Zhao Fang na makipag-ugnayan lamang sa mga Sacred Lords. Mas magiging madali kung haharapin niya ang mga quasi-Sacred Lords at Emperors. Kung ganoon nga, aasa na lang ako sa swerte. Isang surge ng wind lightning ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Whoosh! Isang pares ng scarlet wings of lightning ang naka-extend sa likod niya. Whoosh! Pumili ng random na direksyon si Zhao Fang, naging kidlat, at kumislap pasulong. Habang ang iba ay maingat na gumagalaw sa ilalim ng patnubay ng kanilang mga prinsipe, gumamit si Zhao Fang ng isang lihim na pamamaraan na nakabatay sa bilis at lumipat sa pabago-bagong Maze Palace sa lalong madaling panahon. Kung sino ang una niyang nakilala ay siya pa ang makakalaban niya. Luo Zun, hindi maganda. Nilapitan ka ni Zhao Fang. Biglang tumunog ang boses ng ikawalong prinsipe sa isip ni Luo Zun. Tumigil sandali si Luo Zun. Bagamat alam niyang hindi siya ang kalaban ni Zhao Fang, ayaw niyang tumakbo sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, ang mga hamon sa gumagalaw na Maze Palace ay hindi ganap na umaasa sa lakas. Zhao Fang. Sumunod si Luo Zun nang makita niyang lumitaw si Zhao Fang sa kanyang harapan. Weng. Lumitaw sila sa loob ng mundo ng nyebe at yelo. Kailangan ko talaga ang Frozen Ice Mystic Iron sa ilalim nitong 1,000-year-old Mystic Ice. Sino sa inyo ang makapagmimina para sa akin? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malamig na damit ay tumingin kina Zhao Fang at Luo Zun. Zhao Fang, paumanhin, pero dalubhasa ako sa yelo. Ibinuga ni Luo Zun ang kanyang dibdib na may mapanoksong ngiti. Bagamat hindi masyadong patas kung nanalo siya laban kay Zhao Fang gamit ang kanyang forte, ang swerte ay bahagi ng lakas. Isang surge ng matinding lamig ang lumitaw mula sa kaliwang kamay ni Luo Zun, at ang temperatura sa malapit ay bumaba ng isa pang 2 dosenang degrees. Maging ang hangin ay ganap na nagyelo. Idiniin ni Luo Zun ang kanyang kamay sa layer ng yelo at nagpakawala ng malamig na lakas. Basag. Sumabog ang layer ng yelo sa lupa, ngunit hindi ito sapat. Mahirap malaman kung gaano kalalim ang Frozen Ice Mystic Iron. Tiningnan ni Zhao Fang ang layer ng yelo sa ibaba. Ang Frozen Ice Mystic Iron ay 1,000 yarda ang lalim sa ilalim ng lupa. Mayroon din siyang Ice Water Bloodline, ngunit dalubhasa ito sa depensa at pagbawi. Sa usapin ng paghuhukay, malamang na mas magaling si Luo Zun. Miyaw miyaw.
Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at sumandal sa isang pala habang nagpapakita ito ng puno ng pagmamayabang na ekspresyon, na parabang oras na upang muling sumikat. Ang maliit na pasang magnanakaw ay dumaong sa lupa at hinukay ang pala sa layer ng yelo. Bang! Boom! Biglang yumanig ang lupa. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang Frozen Ice Mystic Iron sa ilalim ng lupa na gumagalaw sa isang tiyak na distansya habang ang layer ng yelo ay nagbitak. Nagpakita si Luo Zun ng nagulat na ekspresyon at tumingin kay Zhao Feng at sa maliit na pasang magnanakaw. Naramdaman niya ang lalim ng yelong yumanig ngayon. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ni Zhao Feng at ng kanyang espiritual na alagang hayop. Basag! 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 Ang munting pasang magnanakaw ay muling hinukay ang pala sa lupa. Boom! 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 Ang buong kalaliman ng yelo ay nagsimulang manginig at pumutok, na parabang isang halimaw ang lalabas mula sa ilalim ng lupa. Bam! Bam! Ang pagyanig ay nagsimulang lumakas ng lumakas hanggang sa ang buong lupa ay nagsimulang manginig. Nagpakita si Luo Zun ng nagulat na ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng espiritual na alagang hayop ni Zhao Feng, ngunit ang yelo na 1,000 yarda sa ilalim ng lupa ay nadudurog. Beng! Basag! Basag! Lumitaw ang malalaking butas kung saan manghukay ang maliit na pasang magnanakaw. Kung ang isa ay tumingin sa ibaba, makikita nila ang mga patong ng yelo sa ilalim ng pagkabasag na pulgada por pulgada. Ang isang ginto at puting piraso ng bakal ay natigil sa mga bitek. Whoosh! Agad na tumalon si Zhao Feng sa butas at kinuha ang Frozen Ice Mystic Iron. Paano ito posible? Si Luo Zun, na nagpapalipat-lipat pa rin ng kanyang kapangyarihan ng ice, ay agad na napatulala. Kahit ngayon, hindi niya naintindihan kung ano ang ginawa ni Zhao Feng at ng kanyang espiritual na alagang hayop upang ang Frozen Ice Mystic Iron, na 1,000 yarda sa ilalim ng lupa, ay tumalon mag-isa. Salamat, binata. Ito ang iyong gantimpala. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nag-abot ng ilang kakaibang bato. Panalo, Zhao Feng. Isang boses ang lumitaw sa dimensyon, at ang Dragon Jade ni Zhao Feng ay lumiwanag pa. Sa susunod na sandali, bumalik si Zhao Feng sa Maze Palace. Hindi pa rin ito gumagana. Nakatayo lang si Zhao Feng. Kung hindi dahil sa katotohanang nagpasya si Luo Zun na singilin sa kanya, hindi man lang namalayan ni Zhao Feng na may tao. Ang kanyang mga pandama ay mabigat na pinigilan, at ang kanyang kaliwang mata ay hindi nakakakita ng kahit ano. Ito ay talagang medyo mahirap. Kung ang kaliwang mata ko ay hindi nakakakita sa mga dingding ng Maze Palace, paano naman ito? Biglang may naalala si Zhao Feng. Weng! Isang mahinang gininto ang pagkagambala ng liwanag ang lumitaw sa mata ni Zhao Feng. Habang ang kanyang kaliwang mata ay may kakayahang makakita sa mga bagay na likas, ang bagong kakayahan ng kanyang gininto ang mata ay may mas malakas na bersyon ng kakayahang iyon. Gumagana siya. Lubhang masaya si Zhao Feng. Sa sandaling ito, kahit saan siya tumingin gamit ang kanyang kaliwang mata, ang lugar na iyon ay magiging isang mundo na binubuo ng malabong gintong mga atomo. Nakikita na niya ngayon ang ilang dosenang metal na pader. Ang istruktura ng mga atomo na bumubuo sa mga metal na pader ay lubhang komplikado. Ito ay talagang ilang dosenang beses na mas komplikado kaysa sa istruktura ng isang peak Earth grade na sandata. Siyempre, hindi iyon ang pinagtutuunan ni Zhao Feng. Ito ay nangangahulugan na ang lahat sa loob ng saklaw ng 10 pader ng akin ay nasa ilalim ng aking kontrol. Si Zhao Feng ay lihim na natuwa. Ito ay magiging mas madali. Gayunpaman, biglang nagsimulang kumislap ang puting liwanag sa paligid ng transparent na elder sa itaas ng gumagalaw na Maze Palace. Ang isang manloloko ay natagpuan at paparusahan. King of Gods, Kabanata 986. Parusa. Ang isang manloloko ay natagpuan at paparusahan. Ang malinaw na tinig ng matanda ay narinig sa pandinig ng lahat. Sino ang nanloko? May nagtanong agad. Maaari lamang idirekta ng mga prinsipe ang kanilang mga miyembro sa loob ng Maze Palace. Para naman sa mga nasa labas ng Maze Palace, wala silang magawa. Nangangahulugan ito na ang manloloko ay malamang na isang tao sa loob ng Maze Palace. Anong klaseng parusa ang ibibigay nila? May mga sitwasyong tulad nito sa nakaraan sa mga nakaraang pagsubok sa Crown Prince.
Ang parusa ay karaniwang isang bagay na naghihigpit sa manloloko at ginagawang hindi kapaki-pakinabang ang mga hamon para sa kanila. Ang mga mata ng isang bihasang quasi-sacred lord ay kumislap. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang manloloko, at hindi nila alam kung paano nagpasya ang transparent na elder na ito na ang isang tao ay isang manloloko. Sa loob ng gumagalaw na Maze Palace. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at itinuro ang kanyang kaliwang mata na may nakamamanghang ekspresyon. Agad na inikat ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at tumingin sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay agad na umiwas sa mga tingin ni Zhao Feng at naging isang bahid ng liwanag na pumasok sa Misty Spatial World. Mukhang ako ang manloloko. Pagtatapos ni Zhao Feng mula sa ekspresyon ng maliit na pas ang magnanakaw. Hindi niya alam na ang paggamit ng kaliwang mata ay magreresulta sa pagiging mandiraya. Ang parusa mula sa Heaven's Legacy Cities ay malamang na napakasama. Kasabay nito, isang malamig, malakas na mekanikal na boses ang tumunog sa isipan ni Zhao Feng. Dahil mayroon kang isang bagay o gamit na nakakakita sa pamamagitan ng mga bagay, ito ay lubhang nakaapekto sa mga patakaran ng Maze Palace at sa pagiging patas ng laro. Sa makatuwid, ikaw ay parurusahan. Una, ang iyong lokasyon ay ipapakita sa lahat ng nasa Maze Palace. Madarama nila ang iyong mahirap na lokasyon. Pangalawa, hindi ka maaaring umalis sa laro maliban kung matalo ka ng 3 beses sa normal na halaga ng Draconic Providence. Pangatlo, kapuputan ka ng iba't ibang karakter sa mga eksena at magiging kontrabida. Huminto si Zhao Feng ng mahabang panahon bago sumigaw. Iyan ang parusa. Agad na nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Inisip niya noong una na ang Heaven's Legacy City ay hahatulan siya ng personal o kung ano. Mukhang nag-alala ako sa wala. Ang 3 panuntunan ay nakaapekto lamang sa laro at nagbigay ng kawalan sa manloloko. Hihihi, magiging mas madali ito. Biglang ngumiti si Zhao Feng. Ang unang bahagi ng parusa ay nagbigay daan sa lahat sa Maze Palace na maramdaman ang lokasyon ni Zhao Feng. Nangangahulugan ito na ang natitirang mga miyembro sa loob ng Maze Palace ay lilipat patungo sa kanya. Ito ay magiging isang bangungot para sa sinuman sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit iyon mismo ang gusto ni Zhao Feng. Ang pangalawang panuntunan ay kailangang mawala si Zhao Feng nang hindi bababa sa 3 beses na mas maraming Draconic Providence kaysa sa iba bago siya makaalis. Gayunpaman, hindi inisip ni Zhao Feng na magkakaroon siya ng negatibong halaga ng Draconic Providence sa dulo ng gumagalaw na Maze Palace. Kaya naman, tuluyan niyang binaliwala ang parusang ito. Ang ikatlong panuntunan. Kinasusuklaman ng mga karakter at naging kontrabida. Saglit na nag-alinlangan si Zhao Feng. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakaapekto sa kanya. Si Zhao Feng ay walang pakialam sa pagiging kontrabida dahil lahat ng nasa tanawin ay peke pa rin. Gayunpaman, ang pagiging kinasusuklaman ng mga karakter. Sa kabuuan, ang 3 parusang ito ay hindi gaanong nakaapekto kay Zhao Feng. Ang unang parusa ay talagang isang gantimpala para sa kanya. Kasabay nito, isang mekanikal na boses ang tumunog sa isipan ng lahat sa Maze Palace. Lahat kayo ay mararamdaman na ang mahirap na lokasyon ng manloloko. Kung matatalo mo ang manloloko, makakakuha ka ng maraming gantimpala. Ang lahat maliban kay Zhao Feng ay natigilan. Sino ang manloloko? Ito ang unang tanong sa puso ng bawat isa. Sa alinmang paraan, ang pagkatalo sa manloloko ay nagbigay ng dagdag na gantimpala, kaya lahat ay nagsimulang lumipat sa isang tiyak na direksyon. Ika-9 na prinsipe, sabihin kay Old Ying at Su Qingling na huwag hanapin ang manloloko. Narinig ni Zhao Feng ang anunsyo sa pamamagitan ni Jing Kai, kaya binalaan niya ang ika-9 na prinsipe. Nang magkita ang 2 miyembro sa parehong pangkat, kailangan din nilang lumaban, kaya sinubukan ng mga prinsipe na ikalat ang kanilang mga miyembro. Brother Zhao, ikaw ang manloloko. Nauutol na sabi ng ika-9 na prinsipe. Oo, simpleng sagot ni Zhao Feng. Hindi naman siya sinasadyang manloko. Sige. Ang ika-9 na prinsipe ay may mga itim na linya sa kanyang buhay. Gaya ng inaasahan, iba si Zhao Feng sa iba kahit ano pa ang gawin niya. Habang sinusubukan pa rin ng lahat na maunawaan ang mga patakaran at kapaligiran, nagsimula na si Zhao Feng na mandaya. Zhao Feng, ang parusa sa pagdaraya. Bahagyang nag-aalala ang ika-9 na prinsipe.
Ang transparent na elder sa langit ay hindi sinabi sa sinuman kung sino ang manloloko, at hindi nila sinabi kung anong mga parusa ang natanggap ng manloloko. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Walang importante. Apurahang sabi ni Zhao Feng. Nakakita na siya ng ilang figure sa dingding gamit ang kaliwang mata. Sige, mag-iingat ka. Nang makitang ayaw sabihin ni Zhao Feng sa kanya, hindi nagpatuloy sa pagtatanong ang ikasyam na prinsipe. Old Ying, Su Qingling, huwag kang lumipat sa manloloko. Si Zhao Feng ang manloloko. Agad na mensahe ng Ninth Prince. Sa ibang lugar. Dapat nandito ang manloloko. Hindi ko lang alam kung gaano sila kalayo. Si Shipang ng Ground Demon Cult mula sa pangkat ng 13th Prince ay may tame time na ekspresyon. Kahit na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng manloloko, likas pa rin siyang lumipat sa direksyong iyon. Shipang, mag-ingat ka. Nasa tabi mo lang si Zhao Feng. Ang ika-13 prinsipe ay agad na nag-message nang makita niya ang sitwasyon ni Shipang. Halata na ang ika-13 prinsipe ay kailangang magdirekta ng napakaraming tao ng sabay-sabay at bahagyang walang kapangyarihan. Malapit si Zhao Feng. Nanginig ang puso ni Shipang, at agad siyang umatras. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Zhao Feng, at alam niyang maraming kakayahan si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay may napakalaking kalamangan sa mga tanawin. Hihihi, gusto mong tumakbo. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng habang ikinakalat niya ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at ginamit ang kanyang Lightning Wings Flying Technique para lumipad sa Maze Palace. Hindi makita ni Shipang si Zhao Feng, at makakatakas lamang siya sa ilalim ng direksyon ng ika-13 prinsipe. Hindi siya masyadong maliksi sa gumagalaw na Maze Palace. Sa kabilang banda, nakalok na si Zhao Feng kay Shipang. Alam na alam niya ang tanawin at hindi nagtagal ay naabutan niya si Shipang. Weng. Nagsimulang magbago ang tanawin sa malapit, at isang mataong lungsod ang lumitaw sa paningin. Shit, fighting stage na ba? Nahulog ang puso ni Shipang. Nasaksihan na niya ang pagkatalo ni Zhao Feng sa Sacred Lord Dark Soul, kaya walang tiwala si Shipang na talunin si Zhao Feng. Nag-away kayong dalawa ng draw, pero isa lang ang anak ko. Paano ito? Ang aking anak na babae ay maglalabas ng isang bola ng seda, at kung sino ang makakuha nito ay magiging manugang ng Chen family. Isang chubby middle-aged na lalaki ang nagsalita mula sa loob ng 100 yarda ang taas na gusali ng pagdiriwang sa harap ng stage. Itinaas ni Shipang ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ang mga tagay at mga salita ng pagbati ay tumunog sa ibaba ng entablado. Silang dalawa ay parehong napakahusay at malakas. Binabati kita. Nagtataka ako kung sino ang makakapagpakasal sa anak ng Chen family. Isang magandang babae na may pulang damit pangkasal sa loob ng gusali ng pagdiriwang na nahihiya na tumingin kay Shipang. Katabi niya ang isang batang katulong at ang mabilog na lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi ito away. Tuwang-tuwa si Shipang. Ang mga tanawin dito ay nagpakita na sila ni Zhao Feng ay nagkaroon na ng draw pagkatapos ng laban. Sa hitsura nito, kung sino ang makakakuha ng silk ball ang siyang mananalo. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang magandang babae sa loob ng gusali ay tumingin kay Zhao Feng at nagpahayag ng mapang-asar na ekspresyon. Ama, ang kabataang iyon ay pangit at wala man lang ugali. Siya ay nagsusuot ng mahihirap na damit at nagpapalabas ng isang kasuklam-suklam na amoy. Bulong ng pinakamamahal na anak ng Chen family. Anak, ngayong napag-usapan mo na, ganoon din ang nararamdaman ko. Ang chubby middle-aged na lalaki ay sinuri si Zhao Feng ng may pagkasuklam. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay matatag at mature. Ang karunungan ay tila nagniningning sa kanyang mga mata. Napaka-charming niya. Ang magandang babae na malapit ng mapagpasyahan ay tumingin kay Shipang na may pamumula at hindi naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Ang kanilang pag-uusap ay halatang hindi nakaligtas sa pandinig ni na Zhao Feng at Shipang. Ito. Natulala si Shipang at namula ang mukha. Bigla niyang naramdaman na para bang siya ang naging bida sa tanawing ito, parang gusto siya ng bawat side character. Kaya, ito ang ibig sabihin ng kinasusuklaman ng mga karakter. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Mababa ang tingin sa kanya ng mga karakter. Ang babae sa gusali ay magiliw na tumingin kay Shipang bago itinapon ang silk ball. Ano? Agad na tumawag si Shipang. Siya at si Zhao Feng ay nakatayo sa magkabilang gilid ng entablado,
ngunit ang magandang babae ay direktang inihagis ang bowl ang sutla kay Shipang. Maging si Shipang ay bahagyang napahiya. Hehe. Zhao Feng, akin ang tagumpay. Tumalon si Shipang patungo sa silk ball. Malamig na sumigaw si Zhao Feng. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng ikatlong parusa. Si Zhao Feng ay magiging dehado sa halos lahat ng mga tanawin. Ayon sa setting ng larong ito, siya at si Shipang ay hindi maaaring mag-atake sa isa't isa, maaari lamang nilang subukang makuha ang silk ball. Gayunpaman, ang silk ball ay lumipad patungo kay Shipang at napakalayo mula kay Zhao Feng. Kung ang kalaban ni Zhao Feng ay isang Sacred Lord, baka natalo na siya. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa itaas ng balikat ni Zhao Feng at tinapik si Zhao Feng, na parang inaaliw siya nito. Ho! Ang dark golden necklace ay naging bow. Weng! Hinayla ng maliit na paws ang magnanakaw ang bowstring, at isang maitim na gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa bowl ang seda. Whoosh! Bumalik ang madilim na gininto ang sinag ng liwanag kasama ang bowl ang seda. Ang armas ng maliit na magnanakaw na pusa ay pinahusay ng Heaven's Legacy City at mas maliksi kaysa dati. Kinuha ni Zhao Feng ang silk ball. Ano? Paano ito posible? Natigilan si Shipang habang nakatingin sa busog sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Dahil nakuha ng bayaning ito ang bola ng seda, magiging iyo ang aking anak na babae. Napabuntong hininga ang chubby middle-aged na lalaki sa building. Ang silk ball na nahuli ni Zhao Feng ay naging isang matingkad na pulang bulaklak na may kaaya-ayang amoy na nagpakalma sa kanya nang maamoy niya ito. Panalo, Zhao Feng. Isang surge of draconic providence ang pumasok sa Dragon Jade ni Zhao Feng. Shipang, binalaan na kita, ngunit naabutan ka pa rin ni Zhao Feng. At pagkatapos ay natalo ka. Ang galit na dagandong ng ikalabintatlong prinsipe ay tumunog sa isipan ni Shipang. Weng! Nawala ang tanawin, at muling nagpakita si Zhao Feng sa Maze Palace. Ang lahat ay nawala ang lokasyon ng manloloko ngayon lang, ngunit pagkatapos na lumitaw si Zhao Feng sa isang random na lugar sa Maze Palace, muli silang itinuro sa kanya. Ang manloloko ay nasa direksyon na iyon. Maraming mga kakompetensya ang tumingin sa direksyon ng lokasyon ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 987. Labanan sa pagitan ng dalawa. Zhao Feng, magandang trabaho. Hindi napigilan ng Ninth Prince na sabihin. Sa ngayon, nanalo sina Old Ying at Jing Kai ng tig-2 laban. Sa ilalim ng patnubay ng ika-9 na prinsipe, si Su Qingling ay walang nakilala, kaya wala siyang panalo o pagkatalo, samantalang si Zhao Feng ay mayroon ng 3 panalo. Nangangahulugan ito na ang kanyang koponan ay mayroon ng 7 panalo, na dapat ang pinakamahusay na resulta sa pagitan ng 4 na prinsipe. Halatang alam ng Ninth Prince kung bakit. Ang dahilan kung bakit matagumpay na nanalo si Old Ying ng 2 laban sa ngayon ay dahil sa kanyang paggabay. Dahil kailangan lang ng ika-9 na prinsipe na idirekta sina Old Ying at Su Qingling, mas madali niya ito kaysa sa iba. Kung ikukumpara, ang iba pang mga prinsipe ay may hindi bababa sa 5 o 6 na tao sa loob ng Maze Palace. Ang ika-13 prinsipe ang may pinakamaraming. 7 tao mula sa kanyang pangkat ang pumasok sa gumagalaw na Maze Palace. Ang iba pang mga prinsipe ay kailangang subaybayan ang lahat ng mga miyembro ng kanilang koponan at makipag-usap sa kanila. Halatang hindi nila magagawa ang anumang gusto nila, kaya marami silang pagkakamali. Tanga, Zhao Feng. Ang ika-13 prinsipe ay nagmura. Nakilala ng isa sa kanyang mga miyembro si Zhao Feng sa Maze Palace at 2 beses na itong natalo. Kamahalan, mukhang sinasadya ni Zhao Feng na guluhin tayo. Ang Zhao Feng na ito ay masyadong masama. Hindi man lang natin siya na-offend. Nag-usap ang ilang miyembro sa likod ng ika-13 prinsipe, at ang mukha ng ika-13 prinsipe ay naging itim. Napagtanto niya na tila sinadya ni Zhao Feng na gumawa ng gulo para sa kanyang mga miyembro. Gusto mo bang mawala ako? Galit na humagulgol ang ika-13 prinsipe. Sacred Lord Black Demon, si Zhao Feng ay nasa unahan at sa kanan. Sa sandaling natapos ang hamon ni Zhao Feng at bumalik siya sa Maze Palace, pinamunuan ng ika-13 prinsipe ang Sacred Lord Black Demon. 2 Sacred Lords mula sa kanyang team ang pumasok sa Maze Palace, at ang 2 Sacred Lords na ito lang ang makakatalo kay Zhao Feng. Hihihi.
Nakita ni Zhao Feng ang Sacred Lord Black Demon na papalapit at iniwasan siya, pagkatapos ay nagsimulang mag-scout ng iba pang malapit. Hanggat na kumpleto niya ang isa sa mga hamon ng maze, lilito siyang muli sa isang random na lokasyon. Magiging napakahirap para sa Sacred Lord Black Demon na makilala si Zhao Feng maliban kung ang huli ay lumitaw sa tabi niya. Isa pang Sacred Lord. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, at muli siyang nagbago ng direksyon para iwasan sila. Isang puting kidlat ang kumikislap sa Maze Palace. Siya ay may puting buhok, at ang kanyang ekspresyon ay napakalamig at kalmado. Siya ang numero 1 eksperto mula sa koponan ng 4th Prince, ang Sacred Lord 10,000 Lightning mula sa Sky Suspension Palace. Ang paraan na ginagamit niya ay kapareho ng mga sandali ni Zhao Feng. Nag-charge lang siya sa paligid ng Maze Palace at lalabanan niya ang sino mang makasalubong niya. Matapos iwasan ang Sacred Lord 10,000 Lightning, nagpatuloy si Zhao Feng sa paghahanap ng ilang target. Dapat kong tapusin muna ang mga miyembro ng koponan ng 13th Prince at ng 8th Prince. 2 prinsipe lamang ang maaaring magwagi mula sa ikatlong yugto, at ito ay batay sa kabuuang bilang ng mga panalo mula sa bawat koponan. Ang 2 prinsipe na may pinakamababang bilang ng mga panalo ay aalisin. Ang nanalo na pinagpasyahan ng bilang ng mga panalo ay medyo patas dahil ang bilang ng mga tao ng isang prinsipe sa Maze Palace ay hindi gaanong nakakaapekto sa proporsyon ng mga panalo. Kung ang isang grupo ay may mas maraming tao, maaari silang manalo ng higit pa, ngunit maaari rin silang matalo ng higit pa. Kasabay nito, kahit na nagtagumpay sila, maaari silang mawalan ng maraming Draconic Providence dahil mas maraming miyembro ang natatalo, na nangangahulugan ng lubos na pagkatalo sa ika-4 na yugto. Sinubok ng ikatlong yugto ang mga prinsipe. Kailangan nilang maging mahusay na mga commander at manalo ng maraming laro hanggat maaari habang tinitiyak na mayroon silang sapat na Draconic Providence para sa huling yugto. Nangangailangan ito ng mabibigat na pagsusuri at kakayahan sa pag-iisip. Ang 9th Prince ay walang sapat na Draconic Providence. Kinailangan ni Zhao Feng na patuloy na talunin ang ika-8 at ika-13 prinsipe upang maiwasan ang mga ito na makaipon ng mga panalo at upang magnakaw ng higit pang Draconic Providence para sa ika-9 na prinsipe. Kung hindi, hindi matatalo ng 9th Prince ang 4th Prince. Bagamat nagpadala si Zhao Feng ng ilang lumilipad na hayop kasama ang Dragon Jades upang mangalap ng Draconic Providence, 2 sa kanila ang naaksidente. Noong nagkaproblema ang 2 lumilipad na alagang hayop na ito, si Zhao Feng ay abala at hindi sila matulungan, kaya hindi mailagay ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga espiritual na alagang hayop. Higit pa rito, kung hindi sila mananalo sa ikatlong yugto, hindi mahalaga kung gaano karaming Draconic Providence ang nakolekta ni Zhao Feng mula sa kanila. Yu Tianhao. Tumigil si Zhao Feng. Si Yu Tianhao ay napakabilis na lumalapit sa kanya, marahil dahil ang ika-8 prinsipe ang nagtuturo sa kanya. Kung ganoon nga, mag-away tayo ulit. Ngumiti si Zhao Feng. Naalala pa niya kung paano nagdeklara ng digmaan si Yu Tianhao sa kanya sa mga laban para sa mga posisyon. Malinaw na bibigyan niya ng mukha si Yu Tianhao. Zhao Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Yu Tianhao. Weng. Ho. Nagsimulang magbago ang tanawin sa kanilang paligid, at lumitaw ang 2 sa isang patio sa tabi ng nakasisilaw na gininto ang bulwagan. Zhao Feng, ayusin natin ito minsan at para sa lahat. Ang layunin ng labanan ay bumaril mula sa mga mata ni Yu Tianhao, at isang pagdagsa ng walang limitasyong kapangyarihan ay malapit nang lumabas sa kanyang katawan. Ganon din ang pinaplano ko. Ang bloodline sa loob ng katawan ni Zhao Feng ay tila nagsimulang kumulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, galit na lumakad ang mahalagang anak na babae ng isang malaking pamilya. Gusto kong makakita ng labanan sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop. Ang mahal na anak na babae ay umungal kina Zhao Feng at Yu Tianhao. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Yu Tianhao at nagpas siyang lubusang huwag pansinin siya. Di ba beast tamer kayong dalawa ng pamilya ko? Gusto kong makakita ng away sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop. Lalong nagalit ang mahal na anak matapos makitang wala ni isa sa kanila ang nag-react. Nagagalit ako sa pagtingin lang sayo. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ng Bai family ang isang pangit na beast tamer. Ang mahalagang anak na babae na ito ay lalong nagalit matapos makita si Zhao Feng at nagsimulang sampin siya. Tumigil sandali si Yu Tianhao. Bakit labis na kinasusuklaman ng mga karakter si Zhao Feng?
Hindi nakaimik si Zhao Feng. Gaano man ang pagkamuhi sa kanya ng mga karakter, hindi na kailangang kotsain siya batay sa hitsura sa bawat oras. Agad na nagmensahe si Zhao Feng kay Yu Tianhao, at ang huli ay tila naunawaan habang siya ay nagbigay ng isang mahinang ngiti sa mahal na anak na babae. Young lady, may gagawin kami ngayon. Kaya mo bang maghintay ng ilang sandali? Talagang bibigyan ka namin ng magandang palabas sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop sa lalong madaling panahon. Inulit ni Yu Tianhao ang sinabi sa kanya ni Zhao Feng. Alam niyang hindi siya pinapayagang salakayin ang mga karakter sa loob ng tanawin. Ito. Tumingin ang dalaga sa mga mata ni Yu Tianhao, at bahagyang namula ang kanyang mukha. Lihim na natuwa si Zhao Feng. Sa hitsura nito, lahat ng mga karakter ay papabor sa kanyang mga kalaban. Hindi, gusto kong makakita ng labanan sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop. Nagbago ulit ang ekspresyon ng dalaga at inulit niya. Yu Tianhao, pasensya na. Umiling si Zhao Feng. Ang kapaligiran sa loob ng tanawin ay hindi na bago. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang maliit na windwolf. Si Yu Tianhao ay may pangit na ekspresyon, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Pakiramdam niya ay ang kanyang true yuan at bloodline ay pinaghihigpitan ng isang tiyak na kapangyarihan, at hindi sila mailipat. Gayunpaman, ang pangunahing isyu ay wala siyang espiritual na alagang hayop. Inaamin ko ang pagkatalo. Ibinaba ni Yu Tianhao ang kanyang ulo pagkaraan ng mahabang panahon at hindi sinasadyang sinabi. Hindi niya akalain na makapasok siya sa ganitong tanawin. Isang daluyong ng Draconic Providence ang dumaloy sa Dragon Jade ni Zhao Feng nang umalis si Yu Tianhao sa dimensyong ito. Ito ang iyong pilak. Hindi nagustuhan ng dalaga si Zhao Feng, ngunit nagbato siya ng ilang pambihirang crafting stones bago umalis. Nagsimulang maglaho ang tanawin, at bumalik si Zhao Feng sa Maze Palace. Tulad ng inaasahan, napakahalaga din ng swerte. Si Zhao Feng ay lubhang nakikiramay kay Yu Tianhao. Kahit siya ay naramdaman na natalo si Yu Tianhao ng hindi patas. Ang Draconic Providence sa loob ng aking Dragon Jade ay halos umabot na sa limitasyon. Huminto si Zhao Feng at inilipat ang kanyang Draconic Providence sa Ninth Prince, nag-iwan lamang ng 10% sa kanyang sarili. Whoosh! Nagsimulang kumilos muli si Zhao Feng at humanap ng ibang tao. Si Zhao Feng ay nanalo ng 7 sunod-sunod na ngayon. Hindi napigilan ni Shi Yulei na mapasigaw. Maliban sa napakahusay na marka ni Zhao Feng, ang Sacred Lord 10,000 Lightning ay nanalo rin ng 5 sunod na sunod. Ang Sacred Lord 10,000 Lightning ay hindi lang malakas, mayroon din siyang tiyak na antas ng pangunawa tungkol sa mga halamang gamot, espiritual na alagang hayop, at heograpiya. Maging si Jing Kai ay nanalo ng 3 at isang beses lang natalo. Tuwang-tuwa ang Ninth Prince. Samantala, si Su Qingling ay hindi pa nakakakilala ng sino man sa ilalim ng eksaktong kontrol ng Ninth Prince. Your Highness Fourth Prince, kakaiba ang kinikilos ng team ng Ninth Prince. Napakataas ng kanilang rate ng panalo. Sabi ng isang quasi-sacred lord sa likod ng Fourth Prince habang nakatingin kay Zhao Feng, na palipat-lapat sa loob ng Maze Palace. Mabuti yan. Kung ang Ninth Prince ay maaaring magwagi, pagkatapos ay tatalunan ko siya ng walang pag-aalinlangan sa ika-4 na yugto. Sabi ng Fourth Prince habang nakikipag-usap sa kanyang mga miyembro sa Maze Palace. 4 lang ang tao na nagtitipon ng Draconic Providence sa Maze Palace. Limitado ang halaga na makukuha nila. Sumang-ayon si Senior Marshal Brother Zug sa sinabi ng Fourth Prince. Ang Ninth Prince ay walang sapat na Draconic Providence, kaya malabong maging Crown Prince siya kahit nanalo siya sa stage na ito. Sa kabilang panig, ang ika-13 prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Zhao Feng. Talagang pinipili lang ng brat na ito ang mga miyembro ko. Maliban sa mga laban kay Zhao Feng, disente ang panalo rate ng kanyang team. Gayunpaman, nakahanap si Zhao Feng ng isang tao mula sa kanyang koponan at nanalo sa bawat pagkakataon. Hindi lamang ito nag-aksaya ng kanilang oras, ito rin ay nag-aksaya ng kanilang Draconic Providence. Si Zhao Feng kaya ang manloloko. Biglang napaisip ang ika-13 prinsipe. Binigyan niya ng malaking pansin si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay kumilos ng napakabilis, at ang kanyang target ay palaging napakalinaw, na para bang mayroon siyang mapa ng Maze Palace.
Muling bumalik si Zhao Feng sa Maze Palace matapos talunin ang isa pang kalaban. Xin Wuang. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakakita sa ilang pader at natagpuan ang figurine ni Xin Wuang. Nag-isip siya sandali bago nag-charge. Xin Wuang, mag-away tayo. Si Zhao Feng ay hindi magpapahalaga sa sarili laban kay Xin Wuang, at hindi siya lubos na nagtitiwala na siya ay mananalo. Gayunpaman, nais ni Zhao Feng na makipag-spar kay Xin Wuang at makita ang kanyang diskarte. Boses ni Zhao Feng. Nagpanteng ang mga tainga ni Xin Wuang. Malakas din na pinigilan ang tunog sa Maze Palace. Mabuti. Nakatanggap si Xin Wuang ng direksyon mula sa ikaapat na prinsipe at tumalikod. Nagkita ang dalawa sa isang sulok, at nagsimulang magbago ang tanawin sa kanilang paligid. Wen. Ho. Lumitaw si Xin Wuang sa isang patag na mabatong lupa sa isang bulubundukin. Mayroong dalawang malagim na landas na puno ng hindi mabilang na mga buto at kalansay sa unahan nila. Ang mga sigaw ng mga multo ay mahinang naririnig mula sa kailaliman. Nasa harapan nila ang isang matangkad at madilim na bundok na may kuweba. Ghost fire at isang hangin ng masamang yin ang lumabas mula rito. Sa likod nila ay isang opisyal mula sa isang kaharian at hindi mabilang na mga elite na eskrimador. Mga bayani, mangyaring iligtas ang prinsesa mula sa Black Iron Dragon. Gagantimpalaan ka ng hari ng napakagandang. Sabi ng opisyal. Hindi rin masama ang ganitong labanan. Gustong tumawa ni Zhao Feng matapos maalala ang nangyari sa tanawin kasama si Yu Tianhao. Mayroong dalawang landas dito. Tingnan natin kung sino ang unang makakaligtas sa prinsesa. Masyadong interesado si Xin Wuang sa tagpo na ito. Okay, bibigyan ko ng 500 elite ang bayaning ito. Ang opisyal ay tuwang-tuwang tumingin kay Xin Wuang, na para bang inilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya. Para sa bayaning ito, nagsalubong ang mga kilay ng opisyal nang tumingin siya kay Zhao Feng, na para bang naghihinala siya sa mga kakayahan ni Zhao Feng. Ibibigay ko sa iyo ang natitirang 100 elite. Umiling ang opisyal at walang gana na sinabi. King of Gods, Kabanata 988. Ang bawat isa ay nagpapakita ng kanilang kakayahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Alam niyang may mangyayaring ganito. Binigyan siya ng opisyal ng 100 piling eskrimador habang si Xin Wuang ay tumanggap ng 500. Tumigil sandali si Xin Wuang bago agad na nagtanong. Zhao Feng, ikaw ang manloloko, tama ba? Ang kanyang divine sense at ang iba pa niyang senses ay mahigpit na pinigilan sa Maze Palace. Hindi niya maramdaman kung ano ang nasa likod ng isang pader, ngunit natagpuan siya ni Zhao Feng mula sa napakalayo. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ni Xin Wuang. Pagkatapos isipin ang saloobin ng mga karakter kay Zhao Feng, ikinonekta ito ni Xin Wuang sa isang bagay. Mayroon lang akong 100 elite, kaya aalis na ako. Hindi sumagot si Zhao Feng sa tanong ni Xin Wuang at pinili ang isa sa mga landas. 100 piling eskrimador ang sumunod sa likuran niya. Ang mga elite swordsman na ito ay nasa ranggo ng Emperor. Kung ginamit ng isang tao ang mga ito ng matalino, sila ay magiging mapagkukunan ng malakas na kapangyarihan. Pumunta ka, bulalas ni Xin Wuang habang pinangungunahan niya ang 500 iba pang elite patungo sa kabilang landas. Sa sandaling pumasok si Zhao Feng sa landas, ang mga tambak ng mga kalansay at ang lupa sa ilalim ng mga ito ay naglabas ng kakaibang tunog. Basag. Isang hugis tao na kalansay na may hawak na malaking espada at kalasag ay biglang tumalon mula sa ilalim ng lupa. Mayroon itong pares ng bakal na pakpak sa likod nito, at nagradiated ito ng magulo at masamang aura na antas ng emperador. Hindi mabilang na mga skeleton guard ang gumapang palabas mula sa bundok at napuno ang buong landas. Sugod. Ipinakalat ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at pinagsama ang kanyang mga iniisip sa mga elite swordsman, kinokontrol sila tulad ng kung paano niya kinokontrol ang mga hayop. Sacred Lightning Dominating Body. Kumalat ang Scarlet Wings of Lightning sa likod ni Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body. Agad na kumislap ang gininto ang kidlat sa kanyang katawan nang siya ay naging bola ng iskarlate na kidlat, at siya ang unang nagsisingil. Break. Hinampas ni Zhao Feng ang mga skeleton guard at dinurog ang ilang dosina sa kanila gamit ang kanyang nangingibabaw na Sacred Lightning Body. Sacred Lightning Force Fist. Nagsimulang kumaluskos ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng habang sumuntok siya sa kakaibang ritmo,
na nagpapadala ng mga sinag ng liwanag sa langit at lupa. Ho! Boom! Boom! Punong-puno ng hangin ang mga kamaong gawa sa gintong kidlat. Napakalakas at nakakatakot, at bawat pag-atake ay maaaring makabasag ng ilang skeleton guard. Ang mga swordsman ni Zhao Feng ang may pananagutan sa paglilinis sa mga gilid at sa mga skeleton na nagbabantay sa likod ni Zhao Feng, pagkatapos ay sinundan ang mga yapot ni Zhao Feng. Ang dalawang landas ay ilang dosenang yarda lamang ang pagitan. Nakikita ni Zhao Feng ang sitwasyon ni Xin Wuang sa pamamagitan lamang ng paglingon. Naglakad si Xin Wuang sa pinakagitna habang ang 500 eskrimador ay sumulong sa magkabilang panig. Ikinaway ni Xin Wuang ang kanyang mga kamay, at isang malalim na alon ng tubig ang nagtulak sa mga skeleton guard sa kanyang harapan patungo sa magkabilang gilid. Pagkatapos ay mabilis na papatayin ng mga swordsman ang mga skeleton guard. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto at napakahusay. Si Xin Wuang ay hindi nag-aksaya ng anumang enerhiya o true yuan. Itong Xin Wuang. Hindi napigilan ni Zhao Feng na purihin at bumantong hininga. Ginamit ng husay ng palad ni Xin Wuang ang mga batas ng tubig para itabi ang mga skeleton guard na nauuna sa kanya patungo sa mga elite na eskrimador, na ginagamit ang buong lakas sa labanan ng kanyang mga elite. Habang si Zhao Feng ay mayroon ding ice water bloodline at nilinang ang water of wind lightning, ang kanyang pangunawa sa tubig ay hindi malapit kay Xin Wuang. Scarlet Wind Lightning Storm. Ang Scarlet Wings of Lightning sa likod ni Zhao Feng ay nagsimulang mabilis na pumutok, at ang walang limitasyong Wind Lightning True Yuan ay bumaril at bumuo ng isang malaking bagyo ng iskarlate na kidlat. Whoosh! Dinala ni Zhao Feng ang Scarlet Wind Lightning Storm at umabant. Ho! Shua! Shua! Ang mga skeleton guard ay nawasak o itinulak sa tabi ng Scarlet Wind Lightning Storm bago pa man sila makalapit kay Zhao Feng. Mabilis na sumulong si Zhao Feng at naabutan si Xin Wuang. Ang kanyang Scarlet Wind Lightning Storm ay may napakalaking range at napuno ang buong landas. Nangangahulugan ito na mabilis na mapatay ng kanyang mga elite swordsman ang iba pang mga skeleton guard at sundan siya. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga kaaway o panganib ang darating mamaya? Hindi ko basta-basta maiiwan ang mga elite swordsman na ito. Bulong ni Zhao Feng. Kung iiwan niya ang 100 eskrimador na ito, ano ang kanyang gagamitin para talunin si Xin Wuang, na may 500 piling eskrimador? Sa kabutihang palad, kontrolado ni Zhao Feng ang 100 eskrimador na ito ng napakahusay, kaya't ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa hindi bababa sa 300 elite. Matapos makita ni Xin Wuang si Zhao Feng na mabilis siyang naabutan, siya ay umungal. Ang kanyang palm intent ay biglang nagbago, at isang layer ng berdeng ilaw ang bumalot sa kanyang mga kamay. Ang mga pinsala sa mga elite na eskrimador ay mabilis na gumaling dahil ang berdeng ilaw ay tumama sa kanila. Tumayo si Xin Wuang at iwinagayway ang kanyang mga palad. Isang kakaiba at malalim na ripple ang sumanib sa lupa sa ibaba. Ang hindi mabilang na makakapal na puno ng ubas ay biglang tumubo sa landas ni Xin Wuang. Ang mga kahoy na baging na ito ay mabilis na gumalaw at dinurog ang ilang skeleton guard sa lupa. Ang natitirang mga skeleton guard ay agad na ikinapak ang kanilang mga pakpak na bakal at lumipad sa hangin. Teng! Si Xin Wuang at ang mga elite swordsman ay lumakad sa mga puno ng ubas habang sila ay gumagalaw, na pinabilis pa ang kanilang bilis. Ang mga kahoy na baging sa paligid nila ay maliksi na gumagalaw at haarang din sa mga pag-atake at bitag sa mga skeleton guard. Napakalalim ng paggamit ng wood elemental techniques. Tumigil sandali si Zhao Feng. Hindi lang ganap na karunungan si Xin Wuang sa mga batas ng tubig. Umabot na rin sa tugatog ang kanyang kahusayan sa wood. Naalala pa rin ni Zhao Feng ang 5 elemental spatial domain na ginamit ni Xin Wuang sa Divine Illusion Dimension. Nangangahulugan ito na ang kahusayan ni Xin Wuang sa iba pang mga elemento ay maaaring umabot din sa parehong antas. Isang naglalagablab na apoy na parang salamin ang nakapalibot sa katawan ni Zhao Feng, na parang naliligo sa apoy. Ang malasalaming apoy at ang kanyang sagradong kidlat na katawan ay nagpamukha sa kanya na isang nagninangas na demonyong soberanya. Isang malakas na aura ang bumuo ng alon ng apoy na kumalat sa bawat direksyon at naging sanhi ng pagtaas ng temperatura ng paligid. Boom! Sa paggamit ng bloodline ng Blood Devil Sun, dumobble ang bilis ni Zhao Feng,
at naging bola siya ng apoy at kidlat na bumasag sa mga skeleton guard na nasa unahan niya. Pinagsama ni Zhao Feng ang Fire of Wind Lightning at ang apoy ng bloodline ng Blood Devil Sun. Nababalot ng apoy ang buong katawan niya, at mabilis siyang nawalan ng enerhiya. Shua! Ang mga eskrimador sa likod ni Zhao Feng ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran at madaling tinapos ang mga natitirang skeleton guard. Boom! Nag-iwan si Zhao Feng ng isang nagliliyab na afterimage at naging isang bahid ng kulay dugong apoy, bumaril pasulong ng ilang dosenang yarda at muling sinira ang isang grupo ng mga skeleton guard. Sa kasamaang palad, ang lifesteal effect ni Zhao Feng mula sa perpektong Blood Devil Sun bloodline ay hindi gumana laban sa mga skeleton guard na ito. Kaya, maaari lamang itong gamitin ni Zhao Feng bago huminto at kumain ng ilang gamot upang mabawi ang kanyang true yuan at enerhiya. Sa kabila nito, sa sobrang pagsabog ng perpektong bloodline ng Blood Devil Sun, napakabilis na sumulong si Zhao Feng at nalampasan ang Xin Wuang ng ilang daang metro. Tulad ng inaasahan, ang nakakatakot at makapangyarihang bloodline na iyon ay dapat ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Nakita ni Xin Wuang si Zhao Feng na sumulong nang may hindi mapigil ang lakas. Ang pagsabog at bilis ng bloodline na ito ay tiyak na hindi ang normal na bloodline ng Blood Devil Sun. Higit pa rito, masasabi rin niya na ang 100 elite na eskrimador ni Zhao Feng ay napakabilis at may matulin na pag-atake. Lahat sila ay pumunta para sa mga kahinaan ng mga skeleton guard, na lahat ay dahil sa kontrol ni Zhao Feng. Maaaring makapangyarihan ang mga bloodline, ngunit hindi ito magtatagal. Mahinahong sabi ni Xin Wuang habang ginagamit niya ang mga batas ng tubig at kahoy upang patuloy na sumulong. Naniniwala siya na kakailanganin ni Zhao Feng na magpahinga pagkatapos gamitin ang kanyang bloodline, na magpapabagal sa kanya. Hihihi, gaya ng inaasahan kay Xin Wuang. Kaya niyang mapanatili ang ganoong estado ng pag-iisip kahit na nalampasan niya ako. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Ang pamamaraan ni Xin Wuang ay matatag at matatag. Hindi siya mabilis o mabagal, at hindi gaanong naubos ang kanyang lakas at true yuan. Kung ganoon, ililigtas ko lang ang prinsesa bago siya pumasok sa kuweba. Si Zhao Feng ay may mapagpasyang tono. Dahil hindi nagmamadali si Xin Wuang, si Zhao Feng ay magpapatuloy sa pag-charge habang nauuna siya. Ang kidlat at apoy ay kumislap sa ibabaw ng katawan ni Zhao Feng. Whoosh! Si Zhao Feng ay sumulong ng may parehong puwersa kahit na ginamit ang lightning wings flying technique. Kasabay nito, kontrolado pa rin niya ang mga elite sa likod niya para sumunod. Matapos huminto at mabawi ang kanyang enerhiya, muling ginamit ni Zhao Feng ang perpektong Blood Devil Sun bloodline at umabant. Zhao Feng. Bulalas ni Xin Wuang. Minamaliit niya ang bilis ng paggaling ni Zhao Feng. Gaano katagal na, nagamit na ni Zhao Feng ang kanyang bloodline. Palaki ng palaki ang distansya sa pagitan nila. Malapit nang makapasok si Zhao Feng sa kuweba. Masama ito. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Xin Wuang, at naglabas siya ng pinakamataas na aura sa kabila ng kanyang karaniwang estilo. Isang 5 kulay na liwanag ang lumitaw sa paligid ni Xin Wuang at dahan-daang napalitan ng isang little world na tumakip sa kanya. Ang kanyang little world ay parang totoong mundo. May mga bundok, ilog, at damo. Ang problema lang ay maliit ito at medyo hindi matatag. Ho! Isang pinakamataas na batas ang lumabas mula sa little world ni Xin Wuang. Sugod. Sinabi ni Xin Wuang ang isang simpleng salita at lumipad palabas kasama ang 5 kulay na little world sa paligid niya. Ho! Ho! Ilang dosenang skeleton guard ang agad na lumipad sa hangin at hinaranggan si Xin Wuang. Bam! Basag! Nang hawakan ng mga skeleton guard na ito ang little world sa paligid ng Xin Wuang, naharap sila sa isang nakakatakot na batas, at ang kanilang mga katawan ay agad na nabasag. Iniwan ni Xin Wuang ang 500 elite at lumundag sa ere. Bam! 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 Lahat ng skeleton guards na lumapit sa kanya ay nagkapira-piraso. Malinaw na nakikita ni Zhao Feng ang lahat ng ito. Iyon. Iyon ay isang little world na binuo ng lahat ng 5 elemento. Natigilan si Zhao Feng. Nasuri na niya iyon, kung gusto ng isang tao ang isang little world na maihahambing sa totoong mundo, kailangan muna nilang maunawaan ang lahat ng 5 elemento at pagsamahin ang mga ito sa kanilang little world. Hindi niya inaasahan na naabot na ni Xin Wuang ang antas na ito.
Bagamat maliit at bahagyang hindi matatag ang Little World, hindi ito isang bagay na maihahambing sa isang solong elementong Little World. Sa sandaling ito, ginamit ni Xin Wuang ang kanyang Little World at sumusugod. Blood Devil Charge. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang sikretong pamamaraan na umakma sa bloodline ng Blood Devil Sun. Agad na tumaas ang malasalaming apoy sa kanyang katawan at nagbigay ng mga pagsabog. Ang multo na imahe ng isang kulay dugong araw na may umiikot na whirlpool sa gitna ay nagsimulang lumitaw sa kanyang likuran. Bam! Si Zhao Feng ay naging isang nagninangas na meteorite at sinunog ang lahat sa kanyang nagliliyab na apoy. Bam! Dama pa ang mga paa ni Zhao Feng sa lupa nang una siyang dumating sa kuweba. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Xin Wuang sa gilid.